praise to the God of all grace, who has bought us and sold us and guided our ways. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill its heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Followed by hymn number 437. It is well with my soul. And may I request to let's all stand as we sing this song. And after this song, may I request our opening prayer is no other than Brother Gerald Bulud. And he is our opening prayer after this song. It is well with my soul. Let's all stand as we sing this song. Let's all sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well, it is well with my soul. Here it's well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not impart, but a whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, oh, the day when the faint shall reside, the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well, it
It's well with my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. Nararag tayo? Alin. Managparabro kung managayat nga mami nga da sa dilangit at tuy kami manan nga agyaman, panangipay mo kada kami, ti dito yung aldaw, ngayon kami agdayaw kun ka, dati agyaman kami, ti panangilisim kada kami, ti amin nakita ti kinatakas at naglabas ng aldaw. Agyaman kami pa ama, kada giti parabro, ngayon pay mo kada kami, dati nga naunong kami nga agito diti pamadayaw kun ka. Ama, dawatan ming bendisyonam, dagiti na kanta, ngayon kamakantaan, tapos ti kasta, makaito diti pamadayo kung kakastamot ama dagiti sa saom mo income dinggan tireting agsapa bendisyon na mama kastamot dagiti anak mo nga aramatom nga iso ti mangi-share iti sa saom ikam desuda ti sirib nga gapukin ka kastamot ama nga lukatam dagiti puso ken iti panunot mi tadinggad mi dagitoy agpaay nga tarawon iti kararwami kastamot ama dawaton mi ti ibay panang tarabe mo kadagiti kakabsat mi ada itidalan nga may dito ilisem day sudat ti amin kita ti pigad katidanon mo day suda nga nasalunat salamat ama dagiti kakabsat mi nga dati madi nga manrikrik na sa gidam mi datop no ti kasta sumaruno nga ingkam panag urnong agdaken ka kakabami mo ti suda ama dawaton mi pa iti pamakawan mo kadagiti amin nga nagbasulan mi tapno ti kasta may kari kami nga mangawat kadagiti da nga parapor mo iti ti dawat kanyaman mi tinagan ni Kristo nga po mi amen. Amen. Please be seated in Happy Lord's Day sa ating lahat mga kabsat, mga kapatid. And welcome natin yung ating mga bisita. Okay? And welcome po sa NLEX Church of Christ. And tayo po ay dadako sa ating Bible study. Okay? So, wag po tayong mahiyang magtanong. Wag tayong mahiya na magsabi kung may gusto po kayong sabihin. Sapagkat Bible study ito. No? Mamaya, hindi na tayo makapagtanong. Okay? And tayo ay nasa series of lesson na ang tema natin, The King and His Eternal Kingdom sa Book of Matthew. Yan po yung ating pag-aaralan. Ayan. So, Happy Lord's Day sa ating lahat. At Berna. Ayan. Yung iba masaya. Pag Ber, masaya. Di ba, Brother Arnel? Masaya ngayon kasi ayos yung government natin. Dahil lahat may bonus at may 13-month pay. Ayan. Di ba, Brother Aris? Ayan. Bro? Bro? Ayan. Oo. Sayaw mat sa gusto, sabi ng government, magbigay daw eh. Ayan. Sayaw mat sa gusto, magbigay talaga, no? Ayan, yan ang ano ng government natin. So tayo ay dadako sa Matthew chapter 21. In fact, hindi po ako ang magba-Bible study today. Ang Bible study today ay walang iba kundi si Brother PJ. Pero suddenly, kaya wala siya today, kundi doon siya sa kanila nag-worship dahil yung mama niya ay namatay na. Sa complication po kasi. Ang sakit niya, may dugo sa baga, may butas yung puso niya, tapos dialysis pa siya. Para sila ni Brother Rex, nagda-dialysis, nasira rin yung kidney niya. Nagkomplikasyon na, tapos may diabetes pa. Kaya umuwi siya sa kanila, but pumunta kami noong Thursday, last week, and tayo ay nagbigay ng comfort sa kanyang pamilya. And then babalik tayo mamaya pagmimitingan po natin yung ating last night of service para sa pamilya ni Brother PJ. So once again, Happy Lord's Day po sa ating lahat. Buksan nyo na po ang inyong mga Biblia at tayo ay dadako sa ating lesson. Series of lesson. So 7 chapter na lamang yung ating tatalakayin. So after ng 7 chapter, panibago na naman pagpasok ng bagong taon. Bagong taon, bagong lesson.
At papasok dyan yung New Year's resolution. Ano ba ang New Year's resolution? Ayan, mga kapatid. Okay, so tinalakay ni Brother Aris yung chapter 20 noong Sunday na pinamagatan niyang Workers of the King or the Workers of the King. So kung titignan niyo po yung chapter 20, tinalakay niya na ang Diyos ay kumuha siya ng kanyang mga worker. Okay? At doon sa pagpasok ng mga worker, hindi pare-parehas yung oras. May mga pumasok ng alas 6, may pumasok ng alas 9, may pumasok pa ng alas 5, kumbaga swelduhan na. Oo. Kaya expectation ng isang worker, pagka mahaba yung kanyang oras ng kanyang pagtatrabaho, kasama na yung overtime, malaki yung kanyang sweldo. So yun ang expectation nila. Kaya dito, ang expectation ng mga workers na kinuha, kasi parable po ito na ginamit, mga kapatid, ang nangyari, sabi ng mga tao, abay, pumila lahat yung mga magsisweldo. Okay, magmula sa pinaka-huli, baliktad pinaka-huli. Hindi ba dapat sa pagsisweldo ngayon, ang mauuna yung mga laging present, yung nauna sa time, ganan. Pero ang nangyari, ang nauna yung mga nahuli. At pare-parehas sila ng sweldo. Sa atin today, mga kapatid, do not expect na pagka matagal ka na sa iglesia, ang reward mo rin ay napakalaki. Iisa lang yung reward natin. Iisa lang yung sweldo natin. Di ba? At yun po ay heaven. Kaya yung iba, ine-expect nila, matagal na akong naglingkod. So meaning to say, malaki din yung aking reward sa langit. Hindi po. Kaya sabi doon, sa ending niya, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Sapagkat mayroong mga tinawag na nauna, pero nahuhuli sila sapagkat at the end of their life, tumatalikod sila, nanlalamig na sila. Remember, we are all workers of the Lord. And if we want to become great in heaven, sabi dyan, ito yung keyword dito. Basahin natin yung Matthew 20, verse 26. Yung po yung keyword natin dito sa Matthew chapter 20, verse 26. So, sinong magbasa? Si Grandma. Basa, Grandma. Matthew 20, verse 26. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Yes. If we want to become a great in the kingdom of God, we need to be a servant. Ikaw ay mag-serve. Hindi ikaw yung pinaglilingkuran. Kundi tayo ay maglingkod. And Christ is our King, is our Lord, and He is our Master. Kaya ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo, not by words, yung salitang servant or yung salitang dulos. Servant. Ipinakita niya yon sa pamamagitan ng gawa. Nag-set ng example si Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Kaya kung titignan nyo sa verse 29 hanggang verse 34, nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang paglingkod. Minsan may mga taong naglilingkod kasi mayroon siyang inaasahang kapalit. Ganyan. Kasi may pakinabang yung tao na yon. Pero tayo hindi. Mga kapatid, naglilingkod tayo sapagkat mahal natin yung ating pinaglilingkuran. Hindi lamang dahil may reward na ibibigay sa atin, kundi mahal natin yung ating pinaglilingkuran. Okay? So now let's go to chapter 21. Book of Matthew chapter 21. Yan ang ating lesson. At pinamagatan natin, wala ba yung clicker dyan? Matthew chapter 21. At pinamagatan natin, next please. Hindi, meron yun. Nasa likod, nilagay ko. The heart of the king. Kanina, workers of the king. Ay yung last week. Ngayon naman, yung puso ng isang hari. Okay?
So, basahin natin yung Matthew chapter 21, verse 1 to 11. Yun lang muna yung i-discuss natin sapagkat pinaagahan natin dahil 46 verses ito. Mahaba ito. Kaya himay-himayin natin. Baka yung iba hindi na natin matalakay, kaya inagahan natin. Okay? Basahin natin yung chapter 21, verse 1 to 11. At alam ko, I'm sure, na marami sa atin makakakunik dito dahil once in our life, na-impluensyahan tayo nito. Ayan. Papasok yung palaspas. Okay? Sige. Basa. Start, Brother Richard. Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. Walang mic. Walang tunog yung mic. Okay? Sige bro, basahin mo na. As they approached Jerusalem and came to Bethphage, on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away." Hanggang 11. This took place to fulfill what was spoken through the prophet, saying to the daughter of Zion, "See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Alright, so maraming salamat sa pagbasa, Brother Richard. So dito po mga kapatid, kung titignan nyo po yung chapter 20, verse 29 hanggang verse 34, ang ating Panginoon ay nagpagaling ng 2 bulag. Okay? Pinagaling niya yung 2 bulag. At nung gumaling itong 2 bulag, maraming mga tao ang sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Marami na rin siyang mga followers or disciples. But even though na marami siyang disciples, marami siyang mga disipulo, marami din ang against sa kanya. Okay? And here, in chapter 21, mga kapatid, bago po siya papasok sa Jerusalem, ay napunta siya sa isang lugar na ang pangalan ay, next please, Bethphage. Yan. Pagi ba? Yan ang galing. Diyan siya galing. From Bethany, sino yung kilala natin na nakatira sa Bethany? Dito. Oh, yung magkapatid, best friend ni Christ. Si Lazaro, si Mary, saka yung kapatid niyang isa. So from here, doon sa yan siya galing. Stay siya dito mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng Bethphage, mga kapatid? Sapagkat under siya ng tinatawag na Mount of Olives. Bakit tinawag ito na Olives? Sapagkat maraming mga olibo sa lugar na ito. Maraming mga olibo. And until now, may mga remnant pa rin. Makikita mo, may mga olibo pa rin siya. Pero next please, tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng Bethphage na ito? Bethphage o pagi ba? Yan. So, house of young figs. Yan ang ibig sabihin ng Bethphage. Pagi. House of the young figs. Ibig sabihin, not only na merong mga olives dyan, but marami ding mga
figs. Kaya kung titignan nyo sa susunod na pag-aaral natin dyan sa chapter 21, merong kinurse si Jesus Christ na figs. Hindi ito baboy, figs tree. Baga fruits, mga kapatid. Okay? So dito ay inutusan ng ating Panginoon Jesucristo yung kanyang dalawang disipulo. Sino yung dalawang disipulo niya? Sino yung dalawang disipulo niya? Walang minention. Kahit binasa ko yung 4 na account, yung Matthew, Mark, Luke, and John, hindi binanggit kung ano yung pangalan ng dalawang disciple na ito. Maybe, para sa akin si Pedro. Bakit? Kasi siya yung pinakamatanda. Hindi ba sino bang inuutusan? Pagka sa pamilya, di ba yung lagi yung panganay? Si Pedro, siya yung pinakamatanda dyan Kaya maybe, siya yung inutusan ng Panginoon. Okay? Baka kasama niya si James, the brother of John, the son of Zebedee. In verse 2, makita natin dito, merong iniutos ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang dalawang alagad to fulfill the prophecy in the Old Testament. Kaya sa Biblia, may prophecy, may fulfillment. Kaya ito yung kakaiba sa Biblia na hawak natin sapagkat mayroong prophecy, may fulfillment. Unlike sa ibang mga books, walang ganon. Ito lang yung hawak natin, mga kapatid. Next, please. Kaya, ang sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 2, saying to them, go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. At ang sabi pa ng ating Panginoon Jesucristo, if anyone says anything to you, you shall say, the Lord needs them, and He will send them at once. Ito yung striking dito, mga kapatid. Diba? Sapagkat yung mga tao na inutusan niya, yung kanyang mga disipulo, hindi man lamang sila nag-atubili. At yung tao na may-ari ng donkey, hindi man lang nagduda. Hindi man lang sinabi, oy, ninanakaw niyo yan. So maybe, yung tao na ito ay isa sa disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nung sinabi ito ng mga alagad niya, the Lord needs them, hindi nag-complain yung tao. Ibinigay niya. Sa application sa buhay nito sa atin, mga kapatid, when someone says, when the Bible says for us, the Lord needs you, are you willing to give up everything for the sake of the Lord? Are you willing to give ourselves for the Lord? When the Lord says, the Lord needs you, kailangan ka ng Panginoon. At anong araw kailangan tayo ng Panginoon? Upon the first day of the week. Are we willing to give up everything upon the first day of the week, mga kabsat? Because some people, mahalaga yung trabaho rather than the Lord. Mas mahalaga yung trabaho sapagkat doble yung kita doon. Buti na lang ang ating engineer. Si Engineer Arnold, hindi na siya congressman ngayon. Pag Sunday, talagang for the Lord. Isipin niyo po dito, mga kapatid, yung pagkasabi niyang the Lord needs them. Sa buhay din natin, ang Diyos din kumakatok din sa atin at sinasabi niya, kailangan kita sa araw na ito. Sapagkat sa araw na ito, hindi sa iyo yan. This day is mine. Kaya nga Lord's Day. Pag sinabing Lord's Day, pag-aari ito ng Diyos. At kailangan ka niya. Gagamitin ka niya. At inaabangan ka niya. Excited siya na makita ka.
Bakit? Sapagkat inaasahan niya, So do nasasambahin you natin siya. watch? Do you see? Okay? But some, hindi. Mas mahalaga yung bagay na physical rather than I know, sa it's- Panginoon. Next, please. Kaya, the heart of the That's king weird. for Jerusalem. The heart of the king, that is our first lesson Yeah, dito. just make sure The that it's heart actually of the king working. for Jerusalem. From Bethpage, napunta siya sa Jerusalem. What is the purpose of Jesus? Why? Kung bakit siya pupunta sa Jerusalem? Dahil i-fulfill niya yung isang bagay na nasa lumang tipan. Ano yung nasa lumang tipan na i-fulfill niya? Okay? Basahin natin. Let's go to Sakaraya, chapter 9, verse 9. Sakaraya 9, verse 9. Sakaraya 9, verse 9. Ito pong bersikulo na ito, na nilagay ko po mga kapatid sa 4 gospel account, iisa lang po yung tinutukoy nito. Sa 4 gospel account, Matthew, Mark, Luke, and John, iisa lang po yung kanilang nakita, nasaksihan nila yung pagpasok ng ating Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. Basahin yung fulfillment dito. Sakaraya 9:9. Brother Aris. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Yan. Yan yung kinote ni Matthew. Yan din yung kinote ni Mark, ni Luke, at sa kanidyan. Fulfillment in the New Testament patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And he said, mga kapatid, dito, the daughter of Zion. Sino yung tinutukoy niyang the daughter of Zion? Walang iba kundi Jerusalem din. Sapagkat ang lumang pangalan ng Jerusalem ay Salem. At ang Zion ay isang mountain. At ang Zion na iyon, na mountain, ay Jerusalem. Okay? Huwag nyo ma-misinterpret yun. Yung Zion at Jerusalem, iisa lang yon. Mountain kasi yan. Ang tinutukoy niya ay Jerusalem. Now, let's go to one of the fulfillment again. Let's go to Isaiah. Next, please. Isaiah chapter 1, verse 8. In Amos chapter 5, verse 2. Pero Isaiah muna tayo. Tignan nyo po. Ito rin po yung prophecy patungkol sa Jerusalem, the daughter of Zion. Isaiah chapter 1 verse 8. O, sino na pong nakahanap? Basahin niya. Si Sister Flor. Isaiah 1 verse 8. So the daughter of Zion is left as both in a vineyard, as a hat in a garden of cucumbers, as a besieged city. Yes. So yan po yun mga kapatid. It is the same. Doon sa Amos chapter 5 verse 2 na daughter of Zion or Jerusalem. Yan ang pagkagamit niya. Okay? So, pansinin niyo po, ang sabi sa chapter 21 verse 5, say to the daughter of Zion, behold. What do we understand the word behold? Okay? Behold, to observe, to look, and to see.
Sabi diyan, mga kapatid, ibig sabihin pag sinabing behold, tignan mo, obserbahan mo, na ang hari na darating ay nakasakay sa isang donkey. Pag sinabi mong nakasakay ang isang hari sa isang donkey, ito ay isang dignity ng isang hari. If you go back to the time of Solomon, if you go back to the time of the king, sila ay nakasakay sa donkey. Sapagkat yon ay isang dignity ng isang hari. That he is a king. And Christ is the King of the Jews. He is the King of the Jews. Next, please. Kaya pagpasok niya sa Jerusalem, ano ang ginawa ng mga tao? Na ginawa din natin before. Oh, na-experience nyo ba yung palaspas? Impossible na hindi nyo na ano yon? Hindi na-experience yon. Ako, nagbebenta pa ako. Ang tawag doon sa amin sa Pangasinan, Domingo Ramos. Anong tawag, sister? Domingo Ramos. Or mas kilala sa tinatawag na Palm Sunday. Ang tanong ko ay ganito, iniutos ba ni Kristo na maglapag sila ng mga dahon, inilapag nila yung kanilang mga damit? Next please. Hindi iniutos, mga kapatid. Okay? Hindi iniutos. Pero tignan nyo po, a very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. Yung palm, mga kapatid, leaves, ano ang symbolize nun? Yung palm na leaves, ano ang sinisimbolize nun? Palm leaves is a symbol of victory. Tandaan nyo yan. Palm leaves is a symbol of victory. Kaya, itong kaugalian ito ng mga Hudyo. Hindi ito kaugalian ng mga Hintil at hindi rin ito kaugalian ng mga Kristiyano. Sapagkat never na kinuman ng Panginoon, naglapag sila. Sila mismo ang naglapag because they know that Jesus Christ is the King. But not at all na nandoon sa Jerusalem, ang tingin sa kanya ay isang hari. Kundi ang tingin sa kanya ay isang karpintero at siya'y taga Nazareth. Makikita niyo dyan mamaya. May tanong. Sa ending niya, may tanong, mga kapatid. So, ibig sabihin nito, kung titingnan niyo yung background, ito ay tradisyon ng mga Hudyo. Basahin niyo yung 2 Kings 9:13. Ang mga hari sa lumang tipan, di ba nakikipagdigma sila? Pag halimbawa, nakalaban nila yung Amalekites, nakalaban nila yung Amorites, ang leader nila yung hari nila. Kapag nagtagumpay sila sa kanilang pakikipaglaban, habang papauwi yung hari, nagpupunye yung mga tao. Naglalagay sila ng mga dahon, parang sinabi as a symbolize na sila ay nagtagumpay. Kaya nga, palm leaf, a symbol of victory. In Christ, the King is a victorious Son of God, a victorious God. Kaya, tingnan nyo po, basahin natin 2 Kings 9:13. Ganyan din po ang ginawa nila sa lumang tipan. Sino magbasa? Si Suki. 2 Kings 9:13. Sige pa. Anong pangalan ng hari? Si?
Okay, basahin ko sa version ko po mga kapatid. 2 Kings 9:13. Ang pagkasabi niya dito, then in haste every man of them took his garments and put under him on bare steps, and they blow the trumpet and proclaim, Jehu is king. So kaugalian ng mga Hudyo yun, na pag mayroong pinoproklama, may pinoproclaim na hari, sila ay naglalatag ng mga damit nila, naglalatag ng mga dahon. Pero walang significance ito sa panahon natin today. Sapagkat ngayon, sa ating mga kaibigan, di ba na RC, ginagamit nila ito pagka malapit na yung Easter Sunday. Okay? Bago mag-Easter Sunday, 1 linggo ang pagitan niya. At ginagawa nila ito. Anong ginagawa? Binabasbasan ng pare. At yung nabasbasan, napalaspas, anong ginagawa yon? Anong ginagamit? Anong ginagawa nila? Nilalagay sa bahay para swertihin. Kaya nga, binibenta. Sabi ko nga kanina, di ba? Ako, yun ang negosyo namin eh. Kuha ako ng dahon ng bayabas, dahon ng nyog. Tinaano ko, kasi manawag eh. Marami doon. Yung iba, pagsasapit na, yung tinatawag na Ash Wednesday, susunugin nila yon. And then, yung uling nun, yun ang ilalagay dito. Ito pa yung na-observe ko doon. Noong lola ko, ang edad ko that time, grade 3 ako. Ang lakas ng kidlat doon sa bahay namin. Tapos dasal ng dasal yung lola ko. And then ang ginawa niya, kinuha niya yung palaspas, tapos ginanon-ganon niya, sa ikot-ikot sa bahay, nagdasal-dasal siya, kasi sabi niya sa akin, paano naman tayong hindi kikidlatin nito? Nakapula ka. Ganyan. Sabi ko gano'n, anong kinalaman ng pula dito eh? Siyempre, bata ako eh. Wala akong kaalam-alam eh. Kaya nakapula ka. Kaya binihisan niya ako. Nagbubod siya ng suka. Kinuha niya yung palaspas. Nagganyan-ganyan. Dasal-dasal siya. Ng Ave Maria na maraming beses. Pagkatapos, ay sinunog niya. Ganyan. Saka nilabas. Aba, huminto. Sabi ko, effective. Sabi ko, bata ako dun eh. Yung kidlat. Nawala. Pero, wala bang significance nito? Sapagkat ipinapakita lang ng mga Hudyo that Jesus Christ is the King. At sinasabi nila, nagtagumpay ang hari. Kaya nga, yung palm is symbols of victory. Olive is a symbol of peace. Yan, olive leaves is a symbol of peace. Palm leaves is a symbols of victory. Kaya, pinapakita niya nila dyan ng ating Panginoon as their King ay nagtagumpay. But, next please, tignan niyo po again. Ano po yung sabi nila? Hosanna to the Son of David. Bless he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Hindi ba kanta ito? Ano ba ibig sabihin ng Hosanna? Ano ang ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna is a great name. Hindi ito pinalitan. Di ba? Hindi po ito pinalitan yung Hosanna. Ni-retain po ito as the same as Hades. Kaya lang yung Hades, pinalitan. At ginawang hell. Pero sa Greek nito, ni-retain nila itong salitang Hosanna, Maranatha, Hades. Kasi wala nga siyang katulad na lingwahe noong tinranslate from Greek to Latin, from Latin to English. So ano ibig sabihin ng Hosanna? Mga kapatid, ano yung Brother Gerald? Adoration of God or a praise of God. Ano ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna, yung sinisigaw nila na Hosanna is, save us. Save us to the Son of David.
Yun ang sinisigaw ng mga tao nung sinasabi nilang, Hosanna, save us, the Son of David, because we know that you are the King. Bakit? Ihinulaan eh. Therefore, if there is a king, there is a kingdom. Kaya expectation nila, ito na yung hari natin. Pero hati ito. Because some of the Jews, they don't believe that Jesus is the king. Jesus is the Messiah. Okay? Ayan. So, yung ibig sabihin niyan, Hosanna, save us. To the Son of David, bless. Pag sinabing blessed, ano naman ibig sabihin ng blessed, Brother Arnel? Happy. Hindi maswerte ha. Kasi pag sinabi mong blessed, sabi ng marami, swerte. Hindi. Blessed means happy. Magalak ka. Sabi niya. Son, the daughter of Jerusalem, blessed. Sabi niya. Bakit? Kasi darating na. Sabi niya. He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Yun ang declaration ng mga Hudyo sa ating Panginoon because they know, some of them, He is the King, and He is the Son of God, and He is the Messiah. You know why? Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, gumagawa siya ng maraming mga himala at nagpapagaling siya. And that is the sign of being a king. Next, please. But, ito na yung sabi ko sa inyo na hati. Balikan natin. Let's go to Matthew. Chapter 21. Hati ito. Verse 10. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? Yan. Parang sabi nila, sino matda ito eh? Diba? Sino ito? Sabi nila. Who is this? Pero anong sagot ng mga tao? And the crowd said, This is the prophet, Jesus from Nazareth of Galilee. Kung kayo ang nasa posisyon ng mga taong nagsisigaw ng Hosanna, ayan, nagsisisigaw na, nandito na ang ating mga hari, at kayo naman yung isang taong nagtanong, nasa kabilang side naman kayo, sino yan? At ang sasabihin sa inyo, yan, yung sinisigaw nila, na hari, na si Kristo, sasabihin nila sa inyo, siya yung prophet, at siya'y taga Nazareth. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang nagtanong at sinagot ka ng ganon? Ha? Imposible. Bakit sasabihin nilang imposible? Walang propeta na manggagaling-galing sa Nazareth. Yung Nazareth sa panahon nila ay ikatulad ng isang tundo. Pag sinabi mong tundo, ang idea ng maraming tao, may mabuti ba sa tundo? Magulo. Walang mabuti. Kaya kung ikaw yung nandoon, siyempre, hindi ka maniniwala that He is the King. Bakit? Sapagkat itinago ito ng Diyos sa kanila. But truly that Christ is the King. You know why? Let's go to Luke chapter 24, verse 44 and verse 45. Tignan natin. Ang magbasa, si Doktora Monico. Luke 24, verse 44 and 45. Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses and the prophets has come as it fulfilled. And he opened their minds to understand Scripture. Okay na, Doktora. Nakita nyo po, ang sabi ni Kristo, ito na yung sinasabi ko sa inyo na na-fulfill na. Ang lahat, sabi niya, na nasa lumang tipan patungkol sa akin. Sapagkat hinulaan ako ng maraming mga propeta. And Deuteronomy chapter 18 verse 15 ay ganito ang pagkakasabi ni Moises. Deuteronomy chapter 18 verse 15. The Lord your God will raise up to you a prophet like me
from among you, from your brothers, it is to him you shall listen. Kaya nga, Matthew 17 verse 5, this is my beloved Son, to whom I am will please listen to him. Na-fulfill ba mga kapatid? Yes, 100%. Christ is the King. Okay, may question? Addition? May tanong po sa unang lesson natin. The heart of the King for Jerusalem, the daughter of Zion. Ganon, mamaya malalaman mo, very emotional ang Panginoon pagdating sa Jerusalem. Sapagkat, yun na lamang ang natira. Remnant na lang yung natira. Sa 12 tribes of son of Jacob, 2 lang yung na-retain. Yung Benjamin at saka yung Judah. Yung 10, wala na. Naging hintil sila. And they are called Samaria or Samaritan, mga kapatid. Okay? Next, please. Pangalawa, the heart of the king for the temple. Okay? So, pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, ano ang nadatnan niya sa templo? Nadatnan niya yung Emlolier, si Buana Lolier. Oo, naabutan niya yung mga money changer. Oo. Naabutan niya yung mga ginawang slaughterhouse. Di ba? Yung templo, ginawang slaughterhouse. Dito mo mapapansin na talagang ang presensya ng Diyos ay wala na sa templo. Hindi ba ang presensya ng Diyos nasa templo? If you go back in the Old Testament, asaan ba ang presensya ng Diyos? Nandoon sa tinatawag na most holy place. At mayroong portion na pwede ka lang lumapit sa templo. Hindi ka basta-basta lumapit sa templo. Pag lumapit ka o lumabis ka, anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. But here, in the situation of Jesus Christ, yung naabutan niya sa templo, ganon ang naging kalakaran. Kaya sabi ko nga, siguro noong bata pa ang ating Panginoon, ito na yung nau-observe niya. Ito na yung nau-observe niya sa templo ng Diyos. Di ba? Masakit sa kanya yon. Bakit? Kaya nga sabi niya dyan, itong templo na ito ay bahay-sambahan. Pero ginawa ninyong palengke, di ba? Binastos ninyo, binaboy ninyo. Kaya pansinin niyo po, from Malakay, yung ginagawa ng mga tao, nag-aalay sila ng bulag, nag-aalay sila ng hindi maganda. Kaya doon pa lang sa Malakay, makikita mo na galit na ang Diyos. At lalo na nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Anong ginawa nila? Ayan mga kapatid. Mayroong naglalako ng baka, mayroong money changer. That's why my question is, bakit meron nang naglalako malapit sa templo at meron ng mga money changer? Bakit? Bakit meron ng money changer at bakit may mga baka na dyan? Sige, Sister Flor. Diyan na nila kukunin yung inaalay. Bakit? Bakit diyan na kukunin yung kanilang pang-alay? Sapagkat sa panahon ni Jesus Christ, yung mga Hudyo, hindi na sila nakatira sa iisang lugar. Kaya mayroong mga Hudyo na nanggaling sa Roma, nanggaling sa Cyprus, manggagaling sa Turkey, manggagaling sa Philippi. Kaya tingnan nyo po, sa missionary journey ni Apostle Paul, bawat lugar na napupuntan niya, may mga synagogues. That's why, once a year, tingnan nyo po mga kapatid, once a year, umuuwi yung mga Hudyo na ito, for what reason? For their atonement. Kaya, sa batas ng mga Hudyo na binigay ng Diyos, ang iyong iaalay dapat ay galing sa iyong mga alaga. Alaga mo. Yung tupa, alaga mo. Yun ang iaalay mo.
na walang kapintasan. Okay? Walang dungis. Kaya isipin nyo po, kung ang isang Hudyo na nanggaling sa Roma at mag-aalay siya doon sa templo, tapos yung iaalay niya, manggagaling pa sa Roma, anong itsura ng baka? Maglalakad sila, maglalakbay sila. Kaya dito nagsawa ang Diyos. Balikan natin yung Hebreo. Dito nagsawa ang Diyos. Kasi wala na doon sa alituntunin ng batas na sinusunod ng mga Hudyo. Kundi, ginagawa nila yon parang routine na lang. Wala na sa kanilang puso. Hindi na talaga nila sinusunod. Let's go to chapter 10, verse 5. Hindi na nalulugod ang Diyos. Hanggang verse 7. Si Brother Joel, ang magbasa. Pakibasa, Brother Joel. Hebrews chapter 10, verse 5 hanggang verse 7. Oh. Then I said, Behold, I have come in the volume of the book written of me, to do your will, O God. Ayan. So pansinin niyo po, nagsawa ang Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ka na nalulugod sa mga alay. Eh kung kayo nga naman mag-alay ka, hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, malulugod ka ba? Kung ikaw ay may bisita, ang bisita natin ay isang presidente, tapos ang ihahain mo sa kanya ay isang bagay na panis, isang bagay na reject, sa palagay mo, malulugod ka pa? And remember, He is a God. Inaasahan niya dito, nasusunod sila doon sa batas, pero dumating ang araw, wala na. Kaya may mga money changer dyan kasi yung pera nila na galing sa Roma, Cyprus, ipapalit nila para meron silang pambili ng tupa, baka, para sa kanilang pag-aalay. Kaya, merong tinatawag na law of the temple. Next please, tignan nyo po. Sa Ezekiel 43 verse 12, this is the law of the temple. The whole territory of the top and the mountain all around shall be most holy. Behold, this is the law of the temple. But here, in the time of Jesus Christ, wala na. Hindi na banal. Nabatang. Ano? Anong nangyari, mga kapatid? Binaboy na nila. Kaya anong ginawa ng Panginoon doon sa mga tao? Kulitin kanto. Pinaghahampas niya. Pinagpapalo niya. Galit na galit ang ating Panginoon sapagat sabi niya, ang bahay ng aking ama ay bahay sambahan, bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Kaya dyan mo makikita na wala na. Wala na yung presensya ng Diyos. Malapit nang mag-end yung tinatawag na Levitical law. Okay? Or yung Mosaical law. Kaya ano yung application nito ngayon sa buhay natin? Mga kapatid, ano po ang application nito sa buhay natin today? Meron tayong tinatawag na foreshadowing. Shadow and reality. Kung sa lumang tipan, mahalaga ang templo sa mga Hudyo, sa panahon natin ngayon, mahalaga pa rin ang templo. At sino yung templo na yon? Sino yung templo na yon? Tayo ba? 2 Corinthians o 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Anong nakalagay doon? Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang sino man magwasak sa templo na yan ay wawasakin din ng Diyos. Hindi ba dumarating ang punto, mga kapatid, that even though yung physical kingdom o physical temple becomes a spiritual temple, pero yung spiritual temple binababoy pa rin ng marami. And we need to be careful of that, mga kapatid. Galit ang Diyos sa templo na ito na binigay ng Diyos na winawasak ng tao. The temple is holy.
Kaya nga, 1 Peter 1:16, you are holy, sabi niya, because your God is holy. A physical temple become a spiritual temple and do not allow the things na ma-defiled. Ma-defiled yung templo na ito. Bagkus pahalagahan natin yung templo na ito because this is the gift of God and the God ay nagdidwell sa atin because of the Holy Spirit na binigay sa atin as our guarantee because we are children of God. Okay? So that is the lesson here, mga kapatid, na gusto ko pong dalhin sa inyo. We are now the temple of God. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na ito ay masira ng mga bagay na magdidipald sa templo na ito. Like this, mga kapatid. Okay? Kaya wala na. Hindi na nila binigyan ng importansya yung batas at saka yung templo ng Diyos. Next, please. Pangatlo, mga kapatid, the heart of the king for the fig tree. Yung fig tree na ito, mga kapatid, that is a fruits. Kasi, kinabukasan ng ating Panginoon Kristo nagutom. Di ba, paggising niya ng umaga, nagugutom tayo. Isipin mo, ilang oras ka hindi kakain. Hindi ka kakain ng alas 12 ng gabi eh. Talagang pagkagising mo ng umaga, gutom ka, kailangan mo. Ang ating Panginoon, walang pagkain. So ano ang nangyari, mga kapatid? Meron siyang nakitang puno na fig tree. Next, please. Yan po yung fig tree. Parang lansones. Pero tatlo yung variety nito. Tatlo variety nito. May ganyan, meron yung parang talong. Na medyo, hindi naman masyadong malalaki. Pero matamis to, mayaman sa antioxidant. Gusto nyo yan? Punta kayo sa Jerusalem. Doon meron. Nakakain yan, bro. Oo. Kaya nga, nakita yan na ng Panginoon eh. Meron siya nakita na isang barren fig tree. Walang bunga. Di ba? Walang bunga. Malago yung puno pero walang bunga. Pero, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Next please. Kasi may tanong. Ano yung tanong? Dito. Ito po yung isang variety ng fig tree. Ayan. Ito yan. Yan po yung na-research ko eh. Fig tree, lumabas. Pero sabi, variety, some variety of fig tree. So matamis po yan, masarap. So, ang tanong, dito, why did Jesus curse the fig tree? Bakit? Tanong. Wala ngang bunga eh. Paanong masira eh? Wala ngang bunga eh. Wala ngang bunga. Noong pumunta siya doon, walang bunga. Barren. Baog. Walang bunga yung fig tree. Bakit niya kinurse? Anong kinalaman naman yung walang bunga? Walang pakinabang, bro. Walang pakinabang? Oo, kasi... Puno yun. Puno yun eh. Ano naman kinalaman nun kung walang bunga? Sabi ng ating Panginoon, nakahanda na yung Panginoon sa mga punong wala ay hindi nagbubunga. Mamaya yun sa spiritual niya. Apply natin sa spiritual. Pero, tingnan natin. Next please. Alam niyo po kung bakit niya ito ginawa? Next please. Ito po yung rason. Kung bakit ginawa ito ng Panginoon, kasi may rason. Hindi dahilan yung walang bunga. Ginamit lang niya yon para ipakita niya sa kanyang mga alagad sapagkat nung ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok sa Jerusalem at yung mga Hudyo sabi nila, Hosanna! Sabi nila, the King of Zion paparating na. Anong sabi nila? Basahin nyo. Anong sabi nila? These things, his disciples did not understand at the first. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him, on that they have done these things to him.
Past tense na, di ba? Nangyari na. Yung time nung pumasok ang Panginoon, nung pinaghahampas niya yung mga tao sa templo, yung mga alagad niya, hindi nila naintindihan yun. At hindi sila sumasampalataya doon. Account po yan ni John. Patungkol kay Christ. Hindi nila naiintindihan yun. Kaya kinurse niya yon para yung mga alagad niya maalis ang kanilang pagdududa. Next, please. Maalis yung kanilang pagdududa. Kaya anong sabi niya? O basahin natin. Let's go to verse 21. 21:21. And Jesus answered them, truly I say to you, if you have faith and do not doubt, sabi niya, you will not only to do what have been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Sapagat nung time na yon, hindi sila sumasampalataya, hindi sila naniniwala eh. Kaya ginamit niya as illustration, ay totoo na pala ito. Kasi na-amaze sila. Noong sinabi ng ating Panginoon, magmula ngayon di ka na mamumunga. Anong nangyari sa fig tree? Natuyo. Ipinakita ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang otoridad sa kanyang mga alagad upang sasampalataya sila sa atin. Ang spiritual lesson nito sa atin, ang sabi kanina ni Brother Arnold, let's go to Matthew 3:10. Yun yung ginamit niya kanina. Matthew chapter 3 verse 10. Oh, sinong magbasa? Matthew chapter 3 verse 10. CJ. Ayan, pabasahin natin si CJ. Basahin mo CJ. Matthew 3 verse 10. Matthew 3 verse 10. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yes. Kaya sabi ng ating Panginoon in John 15 verse 1 to 7, I am the vine and you are the branches. Kung ang branches na ito, sabi niya, kung hindi mamumunga, anong gagawin ng Panginoon? Para pakinabangan kita, putulin kita, gawin kitang panguling. Diba? Nagtanim ka, tapos in-expect mo maraming bunga, pagkatapos dumating ang araw, walang bunga. Inaasahan ng Diyos na bawat isa sa atin ay magbunga. Ang tanong, ilang bunga? Yung inaasahan ng Panginoon sa atin. Ilang bunga? Let's go to Galatians chapter 5, verse 22 to verse 23 para makita natin kung ilang bunga. Oh, sino nang magbasa? Si Brother Gerald. Galatians 5, verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Pag-ibig, kagalakan, kagalakan, kapayapaan, kapayapaan, katyagaan, oh, kabaitan, kabutihan, yun, katapatan, kahinahunan, oh, at pagpipigil sa sarili. Ayan. Walang putos laban sa ganitong mga bagay. ilang bunga? Ilang bunga? Ayan. Merong liter pastor ito. Isa lang. Kasi hindi niya sinabing mga. The fruit, sabi niya. Hindi naman sinabing the fruits. Yan ang resulta na nasa atin na nakikita ng Panginoon. Na tayo ay namumunga, mga kapatid. Kaya, yan ang isang spiritual lesson, value na makita natin. Kinakailangan tayo ay mamunga, mga kapatid. Next, please. The heart of the king, the priest, and for the priest and the elders. Meron nakasukubat dito ang ating Panginoon. Di ba? Nung pumasok siya sa Jerusalem, naghihiyaw ang mga tao, and then pinaghahampas niya yung mga tao sa templo, may nagalit. Ayan. May mga nagalit. May mga nagtanong sa kanya. Di ba? Okay, so basahin natin.
Yung Matthew chapter 21, verse 23 to 27. Kasi, nung pumasok siya, yung mga tao, naghihiyaw-hiyaw sila. Di ba? Naitsapwera yung mga priests, yung mga elders sa Jerusalem. Naitsapwera sila. Dapat kami yung tinitingala ng mga tao eh. Di ba? Something ganyan. Pero bakit si Kristo? Humihiyaw yung mga tao. At ang ginawa pa niya, pinaghahampas niya yung mga tao sa templo. Kaya yung mga elders and priests nagtanong kay Kristo. And sometimes, I tell you right now, yan din ang pinaka-common na tinatanong sa mga churches of Christ. I tell you, yan din ang pinaka-common na tinatanong din ng mga denominations sa churches of Christ. Okay. Unahan muna natin, basahin muna natin. Verse 23. And when he entered the temple, next please. Nandun, isinulat ko na pala. Yan. Di ba? May nagtanong sa kanya. Ang tanong sa kanya, by what authority are you doing these things? And who gave you this authority? Sabi ng mga elders, saka yung mga priests, anong karapatan mong gumawa nito? Di ba? Kaya, sa Churches of Christ, ganun din ang tanong. Anong karapatan mong mangaral? Sugo ka ba? Ganyan. Kasi ang may karapatan lang mangaral ay yung mga sinugo. Di ba? Yan po yung common na tanong sa mga Churches of Christ. Lalo na sa mga preacher, ano sasagot nyo? Sige. Ako yung denomination. Sabihin ko sa inyo, anong karapatan mong mangaral? Hindi ka naman sugo. Matthew 28 verse 19 to 20. Apostol ka ba? Hindi naman niya sinabi din sabi naman niya. Yes. Ibig sabihin lahat tayo. May karapatan tayo. May karapatan tayo. So, basahin natin yung 2 Timothy 2 verse 2 and 1 Corinthians 4 verse 13. Nandun yung sagot. Okay? Yun po yung sagot doon. Isulat nyo lamang mga kapatid kasi wala naman sa topic natin yan eh. Kaya dito, makita natin mga kapatid, hindi lahat ng tanong ay sinasagot. Gamitin mo rin yung tinatawag na common sense. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? He knows their hearts. Alam niya yung puso nila. Kaya binalik din niya yung kanilang mga tanong. Nagtanong si Kristo, ibabalik din niya yung tanong. Kaya hindi lahat ng tanong sinasagot. Kaya ano yung tanong? Ito naman ang tanong ko. Sabi, bago ko sabihin yung aking otoridad, saan nanggaling ang otoridad ni John the Baptist? Galing sa Diyos o galing sa tao? Yun ang tanong ni Kristo. Alam nyo kung bakit yun ang tanong na mabigat ng ating Panginoon sa kanila? Because some of the elders and the priests, they don't believe that John was their prophet. Hindi sila naniniwala na siya ay propeta. Yung mga priests at saka yung mga elders. At ang sabi nila, kung sasabihin natin galing iyon sa tao, patay tayo. Because most na mga tao sa Jerusalem, they believe that John the Baptist is a true prophet. He is the last prophet, mga kapatid, in the Old Testament. Yun ang sabi sa Luke 16:16. Basahin nyo na lamang po yun. Kaya, ang sabi nila, hindi namin alam. Ang tawag doon ay sigurista. Bakit? Kasi mapapahamak sila pag sinagot nila o magkamali sila. Kaya hindi namin alam. At ano naman ang sagot ng Panginoon? Hindi ko rin sasabihin sa inyo. You know why? Because Christ said, do not go o do not, wag mong ibigay yung pearl sa isang baboy. Wag mong ibigay ang pearl sa isang aso. Wala, sayang lang din yan.
sasayangin lang nila. Kaya, dito sinabi ng ating Panginoon, the authority of our Lord Jesus Christ. He has the authority to preach, He has the authority to command, and He has the authority to judge. And He has the authority to forgive because He was God from the beginning. Ulitin ko po mga kapatid. He has the authority to preach because God said, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased, listen to Him." And all authority has been given to me in heaven and on earth. Christ is our supreme authority. He has the authority to preach, He has the authority to command, and He has the authority to forgive. Matthew chapter 9, nandun yon, and He has the authority to judge. Because the judge in the last days is no other than our Lord Jesus Christ. He is our judge. Okay? So that is the 3. Next. Mahaba eh. Ayan. Kaya, malapit na mga kapatid. Next please. Parable. Christ parables, mga kapatid. Itong parable na ito, kumukunik ito sa dalawa, para sa kanyang mga disipulo at para sa kanyang mga critics. Itong parable na ito. Kaya may sequence, pagkasunod-sunod. Una, the parable of the 2 sons. Okay, basahin natin. Next please. The parable of the 2 sons. Dito, gumamit ang ating Panginoon ng isang parable. At ang sabi niya sa kanila, a man had 2 sons and he went to the first. Pumunta siya sa panganay. At ang sabi niya sa kanyang panganay, punta ka at magtrabaho sa vineyard natin. Pansinin niyo kanina yung vineyard, ay yung last week, the workers of the Lord. Tumawag siya, sabi niya, punta ka sa vineyard natin. Ang sabi ng panganay, okay, punta ako, Papa. Punta ako, Daddy. Pangalawa, sabi nung isa, yung pangalawang anak niya, oh, punta ka rin doon sa vineyard natin para magtrabaho ka. Ang sabi nung isa, ayaw ko. Sabi niya, bakit? Mainit. Di ba? Parang ganun. Pag magtrabaho ka sa isang umahan, akala mo madali. Mainit, nakakapagod. Sa kanila, ang pinaka-common na trabaho nila, vineyard. Eh kung meron sana doong sakahan, eh di yun sanang gagamitin niyang parable. The parable of palay, ganon. Kasi yun ang common sa kanila. Pero ang common sa kanila, vineyard, grapes. Kaya ngayon, sabi nung panganay, punta ko. Pero dumating ang araw, hindi pumunta yung panganay, at ang pumunta ay, sino yung pumunta? Yung pangalawa. Ito po yung masakit na katotohanan sa parable na ito. Basahin natin. Next please. Tignan nyo po. Matthew 21 verse 31. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Which of 2 did the will of the Father? They said, the first. The first, Jesus said to them, truly I say to you, that the tax collectors, prostitutes, will get into the kingdom of God before you. Ang sabi ng ating Panginoon, mas mainam pa yung mga makasalanan, yung mga tax collector, yung mga prostitute, yung mga taong, ang tingin ng tao, walang kapag-asa, sapagkat sila pa yung unang makakapasok sa karya na ito. Because the Jew, remember, the preaching of the kingdom of God will come is to the Jew first. Pero pansinin niyo po, sino ang unang nakinabang, mga kapatid? When it comes of faith, sino ba ang mas malaki ang pananampalataya niya? Yung Hudyo o yung mga Hintil? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sa mga Hintil na kanyang nakakalamuha, wala pa akong nakitang kasing katulad ng pananampalataya ng babae na ito. And yet, she is a Gentiles. And right now, ganun din ang sitwasyon, mga kapatid. Maraming mga tao na pumupunta sa karyaan ng Panginoon, yung mga tao ang tingin nila, walang kapag-asa yan. Mamamatay tao yan, criminal yan. But in fact, they are the first in the kingdom of God. Hindi ba masakit? Kung ikaw, mga kapatid, kung ikaw ay mayroong 10 anak,
at ikaw ang may kayamanan. Sino ang unang makikinabang sa kayamanan mo? Hindi pa yung mga anak mo. Pero ang masakit na katotohanan dito, ang nakinabang yung kaibigan mo at kapitbahay mo. Hindi ba masakit yun? Ang makinabang sana sa kayamanan mo, yung mga anak mo, pero ang nangyari, ang nakinabang, yung kapitbahay mo. Ganyan ang mga Hudyo. Imbis na sila ang makinabang sa kaharian na ito. Pero ang nakinabang, ang mga hintil. Pero ang sabi ng Panginoon at sabi ni Pablo, ikaw na hintil, huwag ka ring mayabang. If you are in the kingdom of God, kasi dinugtong ka lang. Grafted ka lang. Okay? Kaya, yan po mga kapatid, ang sinasabi niya, yan masakit. Sa kaharian ng Panginoon, sa kanila. Imbis na sila ang unang makinabang, ang nakinabang ang mga hintil. At ang pinaka-common, sila ngayon ang nandyan sa kaharian ng Panginoon. Okay? Last, mga kapatid. Next please, last lesson natin. The parable of the wicked tenants. Itong parable na ito, tandaan natin, ito po ay tumutukoy sa mga pare na nandito. Sa mga pare at sa mga elders. Yung mga nangangasiwa sa templo. Kasi sila yung nag-question sa kanya eh. Nang sabi sa kanya, anong otoridad mo? Kaya ngayon, gumamit ang ating Panginoon ng dalawang parable nga. At ito yung pangalawang parable niya. The parable of the wicked tenants. Ang kwento po nito, mga kapatid, meron daw isang mama na may-ari ng vineyard. And you know why? Ano ibig sabihin ng vineyard? Ito ay tumutukoy, kasi parable ito eh. Ito ay tumutukoy sa bansang Israel. Okay? At ngayon, itong may-ari ng vineyard na ito, umalis. Pero meron siyang ipinagkatiwala. Sino yung pinagkatiwalaan? Hindi ba yung hari? Sino yung pinagkatiwalaan ng templo? Hindi ba yung mga priest? Hindi ba mga elders sila? Ngayon, ang ginawa ng parable na ito, sabi niya, yung may-ari mismo ng vineyard, syempre, ipinagkatiwala niya eh. So, anong kailangan gawin ng may-ari? Syempre, makinabang din siya sa vineyard. Ang una, nag-utos siya ng kanyang tauhan. Kunin mo yung shares ko. Ganyan. Anong ginawa sa unang inutusan ng may-ari ng vineyard? Pinatay. Pangalawa, sabi niya, pinatay. Aba, pinatay. Nag-utos na naman siya ng pangalawa. Ano ang ginawa ulit? Pinatay again. Pangatlo, nag-utos ulit siya. Pinatay ulit. Ang sabi nung may-ari ng tenant, I'm sure mahiya naman na sila. I'm sure hindi naman na siguro makapal ang kanilang muka. This is my last na uutusan ko. Siguro mahiya na sila sa akin. At ang uutusan ko na ay ang aking kaisa-isang anak. Pero anong ginawa doon sa kaisa-isang anak, mga kapatid? Pinatay pa rin nila. Next please. Tignan niyo po ito. Let's go to Matthew chapter 23. Para maintindihan natin yung mga sugo ng Panginoon in the Old Testament. Ang sabi niya dyan, O Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it, how often would I have gathered you, children, together as hen gathers her brood. Sino yung mga inutusan ng Diyos? Hindi ba yung mga propeta ng Diyos? Pero almost 98% or 97% na inutusan ng Diyos sa bansang Israel ng mga propeta, anong ginawa ng bansang Israel? Ng mga leaders ng Israel, ng mga hari, pinapatay nila lahat halos ng mga propetang inuutusan ng Diyos. At last na inutusan ng Diyos yung anak niya, di ba? Which is Christ. Kaya dito umiiyak ang Panginoon eh. Gusto ko kayong i-gather. Di ba? Parang ang Diyos ay manok. Yun ang kaibahan ng manok at saka pato. Di ba? Ang manok, pagkahapon, ginagather niya yung chicks niya, nilalagay niya sa ilalim niya. Pero yung pato,
Pag umuulan, ay tuwang-tuwa yung itik, yung pato. Di bali nang mamatay yung mga sisiw niya, bahala ka na. Ganon ang Panginoon. Ipinapakita niyo yung kanyang pag-ibig dyan. Pero ano po ang nangyari, mga kapatid? Wala. Kaya siya yung last na pinatay dyan sa lesson na ito, mga kapatid. Kaya, hindi ba ganyan din ngayon? Sa spiritual na buhay natin, ang tenants umalis din. At meron siyang pinagkatiwalaan. Sino yon? The minister of the church. Pero ano ang ginawa ng mga minister ng church ngayon, mga kapatid? Ginagawa nila kung ano yung gusto nila. At hindi nila sinusunod yung itinakda at isinulat na dapat nilang gawin. Kaya nga isipin nyo po, yung vineyard ng Panginoon today, it's all the church of God or the kingdom of God. Yung kingdom pinalitan ng ibang pangalan. At ipinalit yung kanilang mga pangalan. And they claiming themselves na pag-aari nila iyon. Hindi ba ganun din? Ngayon, mga kapatid, inari nila yon. Hindi ba ganun din? The church of God, inaari nila, kinukuha nila at sinasabi nila, akin ito. Church namin ito. Pero remember, sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Next, please. Wala na. Kaya dito po sa lesson na ito, mga kapatid, na natalakay natin about the wicked tenants, that is, the elders, the leaders, and the king of the nation of Israel, that they are not submitted themselves from the authority of God. So apat po yung pinag-aralan natin. The heart of the king. The heart of the king for Jerusalem, the daughter of Zion. The heart of the king for the temple. And the heart of the king for the fig tree. And the heart of the king, mga kapatid, for the elders and priests. So yun po yung apat, mga kapatid. So ang natutunan po natin dito sa Matthew chapter 21, it's about the critics and also yung mga followers ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong ginawa na ito ng ating Panginoon, ipinapakita niya who is He in our life. That He is our authority right now. We are no longer under the Old Testament, but we are under Christ. Okay? And wag natin sanang gayahin, mga kapatid, yung spiritual na lesson nito, na yung mga elders, mga priests, mga is also part yan sa New Testament na spiritual kingdom, which is the church of God. Parang nire-represent niya, ganun. So, ingatan natin yung iglesia ng Panginoon, alagaan natin ang kawan ng Panginoon, at habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, ingatan natin at sundin natin yung command ng Panginoon, sapagkat siya ay may otoridad na nangaral, na binagkaloob sa atin, magkuman, at siya rin ang magja-judge sa atin in the last days. Isipin natin, mga kapatid, na inaasahan niya na tayo po ay magsibunga. Sapagkat kung hindi tayo magbubunga, ano ang resulta niyan, mga kapatid? It's all about Judgment Day na ating kakaharapin. Alright, so tayo po ay magsiawit. May question po? May question? Wala? So tayo po ay dadako sa pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay aawit ng isang awit para po sa pag-alaala. At ito po ay ginagawa natin upon the first day of the week. Sapagkat yung iba, hindi nila inaalala ito. Okay, hymn number 720. Why did my Savior come to earth? Why did my Savior come to earth? Kantayin natin. Why did my Savior come to earth? Nandiyan sa inyong mga hymnaryo. Hymn number 720. Okay? Kantayin natin. Okay na yan. Okay, kantayin natin, mga kapatid. Why did my Savior come to earth and to the humble go? Why did He choose a lowly birth? Because He loved me so.
He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me, because He loves me so. Why did He drink the bitter cup, or sorrow, pain, and woe? Why on the cross He lifted up? Because He loves me so. He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me, because He loves me so. Till Jesus comes, I sing His praise, and then to glory go, and reign with Him to endless days, because He loves me so. He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me,